paano nga ba maging utak, isip negosyante yung mga anak natin? Yo, what's up? Ako nga pala si Japsingko, isang entrepreneur dito sa Davao del Sur. At ngayong araw na to mga boss, ay pag-uusapan natin kung paano natin maipasa yung pag-iisip natin sa pagnenegosyo para naman sa anak natin. At kung may anak ka na o may asawa ka na at marami ka ng anak o gusto mo lang magkaanak sa future, ang video ito ay para sa iyo. Kaya tara, let's go. Kwento ko lang sa inyo mga boss, noong bata pa ako, taong maliit pa ako, panahong yun nasa mga 17, mga ganyan, di ba? Kasi mga boss, kanina kasi pumunta ako ng bangko, kasama ko yung anak ko, yung asawa ko, kasi nag-open kami ng account tungkol sa business account namin. Tungkol sa dito sa business namin sa salon. So kanina naisip ko mga boss, bakit kailangan ko siyang isama, di ba? So ang isa sa mga mission ko mga boss sa buhay namin bilang isang negosyante, maipasa ko yung pag-iisip namin, yung pag-uutak namin, yung tamang mindset namin, hindi lang sa negosyo pati na rin sa buhay. Kasi noon mga boss, nung mga 17 pa ako, 18, mga kabataan ko pa, ako naman mga boss, ako yung lalaki, di ba? Pangalawa ako sa aming magkakapatid. So ako yung laging sinasama ng papa ko noon, pero hindi siya sa negosyo. Tungkol naman siya sa hanap buhay namin doon, yung pagsasaka. So lahat ng mga ginagawa ng papa ko noon, kung ano mang tatanim niya, ano man yung gagawin niya sa bukid kasi yung sa amin bundok talaga. So kung ano man yung ginagawa niya, nakukuha ko, na-a-adapt ko siya bilang gawain ng isang farmer. So wala namang masama doon sa ginagawa ng papa ko, ng ginagawa namin. Yun yung hanap buhay namin. Ngayon mga boss, naisip ko, kung na-a-adapt ko yung ginagawa ng papa ko, nakikita ko kasi kung ano yung tatanim namin, ano yung tatanim sa buwan na to, sa mga taon na to. So ngayon, ang mission ko na naman ngayon, yung ginagawa namin ngayon bilang isang negosyante, yung may negosyo kami at kami mga asawa ko, gusto ko naman siyang ipasa sa anak ko. So dapat sa amin kasi, kung anong nalalaman namin ngayon, kung ano yung meron kami, kung ano yung diskarte namin, gusto kong maibahagi rin sa anak namin. Kasi kwento ko lang mga boss, ito rin, may mga tauhan kami ngayon, ngayon pinakuha ko sila nung December to nung December kasi mga boss, sa isang salon business talaga malakas yung kita ng staff dyan, yung mga tauhan malakas din yung kita. So nung panahong yun mga boss, nagka problema sa salon namin, merong nawawalang pera yung staff namin, yung tauhan namin. So problema siya kasi mga boss, sinabihan ko siya, bakit dinala mo yung pera mo? Malaki din naman. So mga 5,000 siguro, ganun, above yung dinala niya. Bakit mo dinala yung pera mo dito sa salon? So ang paliwanag niya naman sa akin, wala kasi akong mapaglagyan. Saan ko ilalagay? Sa bahay ba? Di ba kasi nagboard lang din siya. So hindi rin safe doon sa bahay nila. Kaya ang ginawa ng tauhan namin is dinala nila doon sa salon. So nawala. Ngayon, sabi ko, bakit nawala? Kasi nilapag lang daw niya doon sa may gilid, tapos marami naman kaming staff, so hindi rin kami magbibintang, pero doon talaga nawala sa loob. So ngayon, sabi ko, magbukas ka na lang ng bank account. Ngayon mga boss, ito rin naman problema. Hindi niya alam paano magbukas ng bank account. So yung hindi nila alam, 'di ba? Natatakot lang pumunta sa bangko para magbukas ng bank account. So ngayon, dahil 'yon sa palagay ko lang, baka yung magulang niya, wala rin siyang alam, wala ring bank account, 'di ba? So parang ganun din yung experience namin kanina, So kanina, nung pumunta kami sa bangko, isinama namin yung anak namin para magbukas ng bank account, para makita niya, 'di ba? Lalaki siya, maiisip niya, ay hindi pala ganun kahirap magbukas ng bank account. Kasi sabi ng staff ko dati, di daw nila alam o nakatakot silang pumasok sa bangko. Ngayon, ang goal namin ngayon, ang mission namin ngayon sa amin bilang magulang na, maturuan namin yung anak namin, ma-guide namin, di ba? Maipasa namin yung mga kaalamang meron kami. Kaya isinesama namin siya sa transaksyon, kung saan kami pupunta, sa supplier ba
or pupunta ba kami ng bangko, isinasama namin yung anak namin, dalawa yung anak namin si Natalie tsaka si Scarlett. So lagi naman isinasama para naman matuto sila na hindi nakakatakot pumunta sa bangko, hindi nakakatakot mangutang sa supplier kung papautangin la tayo. Hindi nakakatakot mangutang sa bangko, basta bayaran mo lang. So yan yung mga goal namin ngayon, yun yung mga mission namin bilang magulang, para hindi sila takot, 'di ba, na pumunta o gumawa ng ganitong bagay. Dapat makikita rin nila sa magulang nila na hindi, ginawa nga ni papa to, ginawa nga ni mama to Hindi nakakatakot pumunta sa bangko, hindi nakakatakot pumunta dyan sa ganyan, hindi nakakatakot magnegosyo. Kasi ito lang din yung palagay ko hindi tayo nagnenegosyo noon. Ako mismo, hindi ako utak negosyante. Naging empleyado ako ng napakahabang taon, mga isang dekada siguro, mga 10 years lagpas. Kasi natatakot ako magnegosyo. Ngayon, nung nag-start ako magnegosyo, nagkalugi-lugi na ako ng napakadami. Hindi na ako natakot malugi. Bakit? Noong una, natatakot ka kasi ang hirap kaya malugi, di ba? Pero pag ikaw ay nalugi na ng ilang beses, ano pang ikakatakot mo? Nalugi ka na nga, di ba? O, wala nang mawawala sa iyo. So, yan yung mga goal namin ngayon na maipasa rin namin sa aming anak, na ganun yung ginagawa namin bilang negosyante, at tamang pagpapaikot sa negosyo, tamang pagpahawak ng pera para hindi sila maligaw ng landas. Landas. So, eto lang mga boss, di ba? Ang gusto ko lang aral na sasabihin sa inyo, na yung mga anak natin is kailangan nating isama, no, di ba? Para hindi sila maging katulad ng ibang tao na lumaki na pero wala pang alam kung anong gagawin pag pupunta ng bangko, anong mga requirements, tatakot pumasok doon kasi baka basta maraming ganon. So, isa sa mga ginagawa namin ngayon maipasa namin sa anak namin. Isa sa pinaniniwalaan ko mga boss, no, bilang isang negosyante, bilang isang magulang, no, isa sa mga pinaniniwalaan ko ngayon ay ang pagnenegosyo ay hindi tungkol sa pagkita ng pera. O kailangan natin kumita ng pera, pero hindi yun yung goal natin. Ang pagnenegosyo ay tungkol sa paano paikutin yung negosyo, paano magpatakbo ng negosyo. Hindi to sa pera-pera lang, para siyang pag-aaral, no? Na para siyang, halimbawa na lang, yung maliit ka pa lang, di ba? Yung maliit ka pa lang, ilang buwan ka pa lang nun, hindi ka marunong maglakad. Siyempre, mga buwan ka pa lang yan Parang ganyan din sa pagnenegosyo. Pag maliit ka pa lang, nag-uumpisa ka pa lang, gapang-gapang ka lang muna. O, di ba? Imposible ka namang, wag mong biglain yung may bulto kang pera, ibagsak mo agad sa negosyo mo. Wag mong biglain kasi yun na nga, parang bata kanyan pag nagmamadali kang maglakad, madadapa ka rin. So parang ganyan yung pagnenegosyo. Ang gagawin mo lang dito is matuto ka araw-araw, matuto ka sa ginagawa mong pagnenegosyo. Baybayin mo, malugi, pero dapat may natutunan, no? Di baling malugi ka, pero ikaw naman yung ang humawak ng negosyo mo, kumita ka pa rin. Hindi lang pera, hindi kasi pera ang pagkita Yung may makuha ka, yung may matutunan ka, ang laki na yung value na yan, hindi yan mawawala sa iyo. So, katulad sa amin, mga 5 years yata, mga mahigit 5 taon kaming lugi. Malaking pera din yung nawala sa amin. Pero yung experience na yun, yung karanasan na yun sa pagkaluging yun is napakalaking value. Hindi na yun mawawala sa pagkatao mo, hindi na yun mawawala sa buhay mo. Kasi nga, nandun na siya So, yung mga pagkakamaling nangyari sa amin dati sa mga past business namin is hindi na namin yun ulitin. Kasi, mga boss, tandaan nyo, isang beses na pagkakamali is ayos lang yan, 2 beses. Pero pag naging 5 beses na yan, pagkasablay, katangahan na tawag dyan. isa o 2 beses, mga sablay talaga yan, disgrasya, mga galon, di ba? Pero pag inulit mo pa, same scenario, same rin yung pangyayari, wala na, katangahan na yan. So, ganun talaga ang mundo ng pagnenegosyo. At yan lang muna mga boss, no? Kasi nga pupunta pala ako dito sa may papagawa ako dito sa minivan natin, no?
So, yan lang muna for today's video. At ako nga pala si Jeff Singko ang nagsasabing kumbati. Bye bye mga boss, trabaho talaga ang mundo ng pagnenegosyo.